para sa kanila. So sinabi niya, unang-una, relax lang. May hangganan ang lahat. There is a day of reckoning. Yan ang kanyang mensahe. Para sa inyo. Nagulat nila sa gawas. Pag-presidente, ma'am! Pag-presidente, ma'am! James! Ang Mike James! Madam ni Guapa. Share ko ng live Okay na? Ma'am, okay na ma'am. Okay. Yes. Unang-una, nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa inyong pagpapakita ng suporta dito, at sa ating mga kababayan na nandoon sa Pilipinas. Nagpapasalamat ako sa pagpapakita nila na galit. At Sobrang galit. Tumukulta, ma'am. sa nangyari kay President Duterte, sa nangyayari sa ating bayan. Napakahalaga yung pagpapasalamat ko sa mga dasal ninyo. Madami ang nagdadasal at malaking tulong yon ang dasal dahil nagbibigay yon ng lakas ng loob sa lahat ng pinagdadaanan ngayon ni President Duterte. Pangalawa, madami sa inyo ang hindi nagtrabaho ngayon. Galing ng France, galing ng Belgium, Germany! galing ng London, Germany! Kayong mga seaman natin, mabuhay kayo, sir. Meron pang galing Amerika at kanina meron akong nakausap na maliit na grupo dito kaninang umaga. Sabi ko sa kanila, napakahalaga ng inyong mga trabaho kaya huwag ninyong pabayaan. Euro is nothing without our ex-president! Yes, dahil alam ko breadwinners kayo lahat. Hindi ko gusto magsapalaran sa ibang bansa, maiwan ang pamilya ninyo doon sa ating bayan. Pero napakahalaga yung trabaho ninyo at yung pag-alaga ninyo sa inyong mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas. Alalahanin natin, napakahalaga yung edukasyon nila. Kailangan natin paulit-ulit sabihin sa kanila na yun ang magpapabago sa buhay nila, ang edukasyon nila. So maraming salamat dahil it is heartwarming na kahit mawalan kayo ng trabaho, mawalan kayo ng sweldo sa isang araw, mabawasan ang inyong leave. Pagalitan ng mga asawa. At meron pa sa inyo ay nakapag-absent kahit wala ng leave. Ma'am, para muli sa mga tao sa Pilipinas, para sa pamilya.
ay magsama-sama sa March 23. Ayan. Sabi po ng mga tiga Netherlands ay Sunday po yan. At sabi ko kanina sa mga kasama natin na kababayan dito, sabi ko, Friday, Saturday, maglaban na kayo. Dahil Sunday, magkita-kita tayo sa March 23. Location, ma'am. Dito po, sa Netherlands. Hindi ko lang alam kung sa Amsterdam, sa Hague, pero dito siya sa Netherlands. Saan siya Saan po siya i-post, ma'am? Asa siya i-post? Asa siya Ang pagkakaalam ko, meron kasi kayong mga group leaders. Yes, ma'am. Iba't ibang Okay, mga good. Sige. organisasyon. Okay, that's nice. Meron pong ginagawang meeting. Kahapon may ginawang meeting. Di bali po, sasabihin ko sa kanila na i-post nila publicly para kahit yung hindi membro ng grupo ay alam nila kung saan sila. Suporta, may suporta. At kahit umulan ay hindi kayo umaalis. Para po sa mga Pilipino sa Pilipinas, ma'am. Gusto ko lang ulitin kasi kanina sa among pamilya. masyadong malayo yung iba. Hindi ninyo narinig kung ano yung mensahe ni Pangulong Duterte. Sabi po niya, dahil sinabi ko, madami ang nasaktan. Madami ang umiiyak. Madami ang galit. At sinabi ko, mahalaga, madami ang nag-absent. Kaya sinabi ko sa kanya, ano ang gusto mo ipaabot sa kanila? Bahala na kayo dyan. Ang una niyang tanong is, nandyan sila sa labas? Oo, nandyan sila sa labas. Sabi niya, hindi ko man lang sila makausap at makamusta. Sabi ko, darating tayo dyan. Pero sabi ko, ibigay mo muna ngayon sa akin ang mensahe mo para sa kanila. So, sinabi niya, unang-una, relax lang. May hangganan ang lahat. There is a day of reckoning. Yan ang kanyang mensahe. Bababag daw, may magulat dire sa gawas. Pag-presidente, ma'am! Pag-presidente, ma'am! Kadun lang kayo. Naliwag ako. Mapawayo na nato. Okay, naalala ko na. Tinanong ko din siya. Kasi masakit sa akin na nakikita na umiyak kayo. Yes! Masakit sa akin yon. Kasi, alam nyo yon, para, hindi naman kasi dapat ginagawa sa inyo yan. Ano mo yun? Hindi dapat siya ginagawa sa inyo yan. So, tinanong ko siya. Sabi ko, ano ba ang mensahe mo sa mga umiiyak? Kasi nasasaktan ako kapag nakikita ko Okay lang daw, sabi niya na sa umiiyak sila. Tapos sabi niya, di umiyak ka din. So usual na, alam niyo na, yung sense of humor. Sabi niya, di umiyak ka din. And sabi ko sa kanya, alam mo, wala akong masasolve na problema kung iiyak ako. Sabi ko, ano lang, kailangan ko lang ngayon ay ang mensahe mo sa kanila para hindi, mabigat
sa loob, sa damdamin nila. At sinabi niya na as a Filipino, I never surrendered my country. Sinabi niya, wala kayong masabi na meron akong Pilipino na binigay sa mga dayuhan. Sinisingin niyo ba? Yun ang mensahe niya nung tinanong ko siya kung ano ang specific mo na mensahe sa mga umiiyak. Parang hindi ata yun papatigil sa iyak niyo. Unfortunately, yun ang mensahe niya. Yun ang sentiments niya na gusto niya daw malaman ninyo na hindi niya daw talaga sa lahat ng kanyang pagtatrabaho para sa ating bansa, ibinigay ang ating bansa sa mga dayuhan. Nakakakain po si Nanay Juan. Yes, ma'am. Sabi ko nga kanina dito sa interview na sinabi naman niya, tell them I am okay. I just miss Filipino food. Hindi na. Hindi ito Pilipinas na pwede ka magdala. Kain special shout out sa naghahawak ng ating speaker dahil Yes, ma'am. Nakakaintindihan dito kung wala si Sir. Gikan na Samoa, ma'am. Sa Germany pa na gikan. Samoa na. So, gikan daw na sa Germany. Samo Restaurant. Nagkasalamat. Unsa ang pangalan sa restaurant? El Sol Restaurant sa Berlin. El Sol Restaurant, ma'am. El Sol sa restaurant sa Berlin. Yes, ma'am. El Sol Restaurant sa Berlin. Oh, let's go! Napre muna ako ng Yes, oo. Siguro when we meet sa 23, pakutana din dito. May tanong dito about sa birthday ni President Duterte sa March 28. Siguro, pag nakita-kita tayo sa 23, it will be a very casual meet and greet para sa inyong lahat. I'm sure gusto ninyo ng mga chismis. Pero isa din sa isa din pinupunta no mga chismis talaga mo Grabe ka chismis sa mga Pilipino naman. Daghan sa magsilingan, mag-away tungkol sa chismis. Daghan ang madala sa barangay tungkol kay nag-away sa intriga. So, panagsan ako ang birthday. So, sa 23, maybe we can discuss what you want to do sa March 28. So, celebrate the birthday.